Nilinaw ng Archdiocese of Manila na hindi sila ang nasa likod ng kasong isinampa laban kay Carlos Celdran na nag-ugat sa pag-eksena niya sa isang misa sa Manila Cathedral noong 2010. Napatawad na raw ni dating Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales si Celdran at mismong ang kardinal pa raw ang nag-utos na huwag nang ituloy ang kaso. Naniniwala naman dito si Celdran at sinabing sa Korte Suprema na niya iaapila ang kaso. May news to go si Sherry Ann Torres. I'm sorry if you were offended, but the message stays the same. Stop getting involved in politics. The manner may have been difficult for you to take, but the message is very clear. We need separation of church and state, and that we'll never apologize for. Humingi man ng paumanhin, malaman pa rin ang mga binitiwang salita na aktivistang si Carlos Celdran tungkol sa simbahang Katoliko. Muli niya iginiit na hindi raw dapat nakikialam ang simbahan sa mga isyong politikal. Kabilang na riyan ang reproductive health. Sa ngayon, nakapagpiyansa na si Celdran matapos sentensyahang makulong ng 2 buwan dahil sa paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings. Ani Celdran, outdated na ang batas at tila patunay raw na naging akmalang ang paghawak niya ng placard na may nakasulat na Damaso sa protesta niya sa Manila Cathedral noong 2010. It infringes on human rights. Article 133 ay ng panahon pa ni Damaso. It's a Spanish-era rule na anti-blasphemy. So, in a weird way, parang pinatunayan yung point ko. Bagaman na bahala sa mga aksyon ni Celdran noon, nilinaw ng Manila Archdiocese na hindi sila ang nasa likod ng kaso laban sa kanya. Mismong si Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales daw ang nagbigay ng direktibang huwag nang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Matagal na rin daw pinatawad ni Cardinal Rosales si Celdran, pero ang korte na raw at hindi ang simbahan ang makakapagsabi ng takbo ng kaso. Inilabas nila ang statement na ito matapos ihayag ni Pangulo Aquino na naniniwala siyang maaayos din ang gusot sa pagitan ni Celdran at ang simbahang Katoliko. Si Celdran mismo naniniwalang walang kinalaman ang mga obispo sa kanyang kaso. Plano raw niyang iapela ang desisyon sa Korte Suprema. It's really a private action ng mga laymen or the followers of the bishop. So all we can hope to do now is just be stronger and to take the fight and fight harder. Sherry Ann Torres, GMA News.